Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga kabataang Pilipino. Tayo na naman ay bubuklat ng bagong yugto ng karunungan dito lamang sa ating distant talakayan. Narito ako muli, ang inyong lingkod, Sir Aldrin Mejia, ang inyong dancer teacher sa Filipino, at ito ang kaligirang pangkasaysayan ng Lord Mitangere. Noong nakaraang episode, natalakay natin ang mga maikling tala sa buhay ni Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Natalakay rin natin ang pamilya ni Rizal, ang kapisan ng kanyang itinatag, ang mga obra maestra at ang kanyang makasaysayang kamatayan. Nalaman din natin na ang Noli Me Tangere ay bunga ng damdaming makabansa ni Rizal at nag-udyok na manggising ng natutulog na diwa ng mga Pilipino. Ngayong araw, ating pag-aaralan ang Noli Me Tangere mula sa kung paano ito naisip, nabuo, at nalimbag. Kung kaya't halika na, ipagpatuloy natin ang paggagalugad sa obra maestrang Noli Me Tangere. Ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na ang iyong lapis, ang iyong kwaderno, at ang iyong self-learning module sa Filipino 9. Sir, ano pong binabasa ninyo? Ay, babasa si Sir. Ano kayang binabasa niya? Sir, ano po yung binabasa niyo? Diyan ka pala. Mahilig ka bang magbasa? Mahilig ka bang bumuklat ng mga aklat? Ano ang karaniwang paksa ng iyong binabasa? Naisipan mo na bang magsulat ng aklat? At kung magsusulat ka man, tungkol saan ito? Sa kabataan ni Rizal, na humaling na siya sa pagbabasa ng mga libro. Ilan sa mga nabasa niya ay ang The Wandering Jew at ang Uncle Tom's Cabin. Ito ang mga librong may malaking epekto sa kanyang damdamin at nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang lunasan ang lumulubhang sakit sa lipunan. Itong mga librong ito ang nagsilbing inspirasyon niya upang sumulat ng isang nobelang magsisiwalat sa kabaluktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol. Malaki ang kontribusyon ng Biblia sa pagbuo niya ng Noli Me Tangere. Sa katunayan, ang salitang Noli Me Tangere ay isang Latin nang ibig sabihin sa wikang Filipino ay "Huwag mo akong salingin", na hango sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan. Inilathala ang unang nobela ni Rizal noong 26 na taong gulang pa lamang siya. Makasaysayan ang aklat na ito at ito ang naging instrumento upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng kanyang nobela ay ipasulat sa ilang kababayang nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at pagsasama-samahin ito upang makabuo ng nobela. Ngunit, hindi ito nagkaroon ng katuparan. Kaya, sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat ng walang katulong. 1884 nang sinimulan niyang isulat sa Madrid ang Noli Me Tangere at natapos niya ang mga unang kabanata ng nobela. Taong 1885 ay pinagpatuloy niya ito sa Paris at natapos niya ang sangkapat. At noong Pebrero 21, 1887, natapos niyang sulatin ang mga huling bahagi ng nobela sa Berlin. Natapos niya ang Noli Me Tangere, ngunit wala siyang sapat na halaga upang maipalimbag ito. Dala na rin ng kahirapan, gutom, pangungulila at labis na pagkakasakit. Sa katunayan, tinangka ni Rizal na sunugin na lamang ang ilang bahagi ng aklat upang makatipid sa kabuuang gastusin, partikular na ang kabanatang Elias at Salome. Mabuti na lamang at dumalaw sa kanya ang kanyang kaibigang si Maximo Viola na tubong Bulacan. Siya ay nagpahiram ng salapi na naging daan ng pag-iimprenta ng 2,000 C.
Si Maximo Viola ang tinaguriang bayani ng Noli Me Tangere. Marso 21, 1887 nang tuluyang maimprenta ang unang kopya ng Noli Me Tangere. Kabilang sa mga unang nakatanggap ay sina Blumentritt, na isa sa mga naging sandigan ni Rizal habang ginagawa ang nobela. At si Maximo Viola naman ay binigyan ni Rizal ng orihinal na manuskrito ng nobela. Nababalot ng simbolismo ang nobela mula sa mga tauhan, lugar, maging sa mga pangyayari ay sumasalamin sa kasalukuyang dinaranas ng ating bansa. Sa katunayan, si Rizal mismo ang nagdisenyo ng pabalat ng nobela. Lahat ng mga detalye ay mayroong nakatagong kahulugan. Si Rizal ay naglagay ng dedikasyon sa harapang bahagi ng kanyang nobela. Isinulat niya rito kung para saan ang Noli Me Tangere. Ang nakalagay, "To my fatherland" o para sa inang bayan. Ang kwento ay binubuo ng 63 kabanata at isang epilog. Ito ay tungkol kay Don Crisostomo Ibarra. Siya ay isang binata at mayamang Filipino na nakapag-aral sa Europa, na umuwi sa bayan ng San Diego upang malaman ang tunay na dahilan ng kamatayan ng kanyang ama, si Don Rafael Ibarra. Oops. Teka, parang nagiging spoiler na ako rito. Pagpatuloy natin. Nangangamba man ang pamilya ni Rizal dahil galit ang mga Espanyol sa kanya. Minabuti pa rin niyang bumalik sa Pilipinas dahil una, hangarin niyang maoperahan ang kanyang ina dahil sa lumalalang panlalabo ng kanyang mata. Pangalawa, upang mabatid niya ang dahilan kung bakit hindi na tumutugon si Leonor Rivera sa kanyang mga sulat. At ang panghuli, ibig niyang malaman kung ano ang naging bisa ng kanyang nobela sa kanyang bayan at sa mga kababayan nito. Naging usap-usapan ang kanyang isinulat. Ang kanyang mga kaibigan ay lubos na humanga sa galing at tapang nito. Samantalang maraming mga Espanyol ang lubos na natamaan at nasaktan sa mga nabasa nila sa nobela. Ang Noli Me Tangere daw ay nagsiwalat ng mga karahasang ginagawa ng mga Espanyol na nag-udyok sa kanila na ipagbawal ang pamamahagi sa libro. Sir, ano pong layunin ni Rizal sa paggawa ng libro? Ano nga ba ang layunin ni Jose Rizal kung bakit niya isinulat ang nobelang Noli Me Tangere? Opo, ano pong layunin niya, sir? Ito ay upang maisakatuparan ang mitiin na magamit ang edukasyon sa pagkamit ng kalayaan at kaunlaran sa bansang Pilipinas. Mahubog sa kabutihan ang mga kabataang susunod at maging sa kasalukuyang henerasyon na maging lider ng ating bansa at magiging pag-asa ng ating bayan. Isinulat niya ang Noli Me Tangere upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan. Oo, kanser. Kanser na sakit ng ating lipunan. Kanser ang tawag ni Rizal sa katamaran nating mga Pilipino. At iyan ang makulay na kasaysayan ng Noli Me Tangere. Ating sukating muli ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungang ito. Ano-ano ang mga librong naging inspirasyon niya sa pagsulat ng Noli Me Tangere? Tama, The Wandering Jew at ang Uncle Tom's Cabin. At syempre, ang Biblia. Sino ang tumulong sa kanya para mapalimbag ang nobela? Kinikilalang bayani ng Noli Me Tangere si Maximo Viola sa kadahilanang siya ang tumulong kay Rizal para maimprenta ang nobela. Ano ang layunin ni Rizal sa pagbuo ng nobela?
Ang layunin ni Dr. Jose Rizal kung bakit niya isinulat ang nobela ay upang maisakatuparan ang mithiin na magamit ang edukasyon sa pagkamit ng kalayaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Si Rizal ay tipo ng bayaning ayaw sa karahasan sa pagkamit natin ng kalayaan. Kung kaya't ninais niyang gamitin ang talino at tinta sa pakikipaglaban laban sa mga Espanyol. At panghuli, ano ang kanser na tinutukoy ni Rizal sa kanyang nobela? Tama, ang kanser ng katamaran na sakit nating mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Magaling! Alam kong handa ka nang sagutin ang gawain na nasa inyong module. Kung gayon, buklatin mo ang iyong module at tignan ang gawain 2 na matatagpuan sa ika-5 pahina. Madali lamang ito sapagkat alam kong nakinig ka sa ating distant talakayan. Isulat sa malinis na papel ang iyong mga kasagutan. Sa unang parte, tukuyin ang mga layunin o dahilan ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Sa pangalawa, lagyan ng puso ang bawat bilang na naglalahad ng mga kondisyon noong panahong isinulat ni Rizal ang nobelang Noli Me Tangere at hugis star naman ang hindi. Magbigay ng mga patunay na umiiral pa rin ang mga kondisyong nilagyan natin ng hugis puso. Maliwanag ba? Ayan, alam kong kayang-kaya mong sagutin iyan. Muli na naman tayong natuto. Sa susunod na video, atin nang kikilalanin ang mga tauhan sa Noli Me Tangere at kung ano ang kahalagaan nila sa kwento. Muli, ako si Sir Alden Mejia, ang inyong dancer teacher sa Filipino na nagsasabing, sumayaw lamang sa indak ng buhay at matuto sa hamon ng panahon. Magandang umaga, salamat